Hello, good morning guys. This is again another episode of Team Gala Goals PH. Nandito tayo ngayon sa may Museo Aklan in Poblacion, Calibo. So today, pupunta tayo sa Cruhay Antique! Tara na, biyahe nagsimula na. Mga pangarap ating abutin pa. With Jel and G, exploring places new. Gala Goals PH, it's me and you. Sa bawat kanto, may kwentong nag-aabang. Ating adventure, walang katapusan. Gala Goals PH, let's reach for the sky. Gala Goals PH, watch us fly! Going to Antique. At ito yung Calibo Shopping Center. Medyo memorable tong lugar na ito eh. Dito halos kami lumaki sa bayang to. Dito mismo to sa place nito kami naglalaro nung maliliit pa kami. So medyo nostalgic tong lugar na to. Aklan Filipino Bakery, yung mga OG dito na panaderya. Okay, dito na tayo sa Oyotorong Street, palabas na ng main road patungong Antique. So iko tayo dito sa kaliwa at again nasa bridge na ulit tayo ng Calibo, yung Calibo 1 and 2 bridge connecting Calibo to Numancia. Hey guys, good morning. Here we are at Poblacion, Ibahay, having a quick stop sa 7-Eleven. Nagkape muna kami rito. Ayan. Harap naman yan is yung Ibahay Public Market. So, ubusin lang namin tong taping to, saka diretso na kami ng Antique. Isang bahay na lang yung kasunod nito, yung Nabas, saka kakaliwa na kami going through to Antique. Bye! Okay guys, here we are. Good morning at the Aklan Pandan Antique District boundary. Yan, kung makikita mo. May nakasulat dyan, welcome to Antique, Cruhay, Binirayan Country. So, sa mga taga-Antique, ano po yung ibig sabihin ng Cruhay saka Binirayan? Comment down below guys sa mga taga-Antique. Ayan, may nakasulat din dun sa kabila, Cruhay, Bambuhay, Bago, Angat at Makabuluhang Buhay. Okay. Okay, good morning guys. Here we are at Kulasi Antique. Time check, it's 8:52 in the morning. So, kung makikita nyo dito sa aming camera is pointing at Mararison Island. Not really sure kung medyo maabot to ng camera. From here, makakita mo yung white sand dyan. Tinatawag rin nila yung little or mini Boracay kasi nga sa feature niya na white sand rin siya. Next naman dyan, yung Batbatan Island. Not sure kung maabot ng frame. Is another island rin yan from here. So, meron din mga tourist attraction dyan. So, etong Kulasi, yung pinaka-jump off point natin, patawid ng mga islang yan, yung tourism office natin is makikita dyan sa parang yellow na building, dyan sa may white na van. So, kung sino yung gustong tatawid, dadaan muna dyan. Tsaka may tourism desk naman doon, parang police assistance desk na pwede natin mapagtanungan. So, dito sa kabila is yung kanilang public wet market. Yung mga daan na kami dyan dati, yung teka, may tricycle. Yung mga paninda dyan, lalo na yung mga isda guys, yung mga lamang dagat. Napakamura. Welcome back dito sa province ng Antique. Nandito tayo ngayon sa may Ilaures River or tinatawag din itong tulay na
Kangaranan Bridge. Ito yung pangalawang pinakamahabang tulay sa buong Panay Island. Which is yung pinakamahabang tulay ay located naman sa province ng Aklan, yung Kalibo Bridge 3 connecting the town of Leso and Kalibo. Guys, kung makikita nyo itong Ilaures River, ayan, mahaba yan. By the way, yung sukat nga pala nitong Kangaranan Bridge is around 656.2 meters, which is nga yung sinabi ko na ito yung pinakamahabang tulay dito sa Antique, at siya naman yung pumapangalawang pinakamahabang tulay sa buong Panay Island, which is yung Kalibo Bridge, that's with its total length na 770 meters. Again guys, we are rolling Kangaranan Bridge. So, ito yung itsura niya, yung sinasabing 656.2 meters na tulay. Ayan yung Ilaures River. Okay guys, touchdown Gaisano Grand Mall dito sa San Jose. So, dito kami sa kanilang parking lot. At saka, ayan, kung makikita nyo, dito sa odometer namin, nag-travel kami ng around 193.2 kilometers from Kalibo going up here sa Antique. So, time check, it's 11:56. So, duman muna kami dito para maghanap ng makainan. So, tara guys, samahan nyo kami. Dito tayo ngayon sa parking lot ng Gaisano at papasok tayo ngayon sa loob, syempre, para kakain na. Mag-aalas 12 na guys. Okay guys, nandito kami ngayon sa Red Hen Express. Nag-order kami ng Chinese style chicken inasal, yung pecho, saka isang Chinese style pares. Itong pares is 168, saka yung pecho naman is 158. Unrice na rin siya, may kasamang soup, may kasama ring iced tea. So ayan guys, tara, kain tayo. Saka maya-maya akit tayo sa Aningalan. Okay guys, nandito tayo ngayon sa may crossing ng papasok ng San Remeo. Itong daang to is papunta tong Sibalom. Sa kaliwa ko naman is pabalik na yan ng Kalibo, ng Aklan. At yung pinanggalingan namin is galing sa San Jose de Buena Vista. So tara, papasok na tayo ngayon ng Aningalan sa San Remeo Antique. Okay guys, nandito tayo ngayon sa crossing ng papasok ng San Remeo. Yung nasa pagdidiretso ka nito ay papuntang Pisanan, tapos yung kaliwa naman yung papuntang Aningalan, San Remeo Antique. Tingnan mo yung nasa kabila, iikot mo yung cam. Yan. Ang ganda. Medyo makulimlim ngayon, sana hindi umulan. Kapalan ng ulap po. Hindi ko lang sure kung makikita dyan sa camera kasi parang bumi talaga ng panahon. Anyway guys, malapit na tayo dun sa entrance ng Aningalan mismo. Doon na natin doon pagpatuloy. Time check, it's 3:24. So, sana may mabutan pa tayong magagandang pwedeng makuhaan natin ng ating footage. So, ito na tayo sa Aningalan. Sabi, welcome Aningalan Integrated Farm School. Meron din dito, this way to Montevalle and Highland Strawberry Garden. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Aningalan. Merong parang statue doon sa hindi ko mabasa masyadong malayo, parang Aliejo ba yan? Aliejos Nature Park. So
try lang natin kung may oras pa, kung pwede natin mapuntahan kasi ngayon 3:38 na eh. So iikot-ikot na lang muna namin kayo dito sa Aningalan. Yung temperature dito, guys, Baguio feels talaga ganitong oras. Medyo, ayan, nagfa-fog doon yung natatakpan na yun ng fog yung mga bundok. Ito yung Banglidos. Magandang lugar din to sa mga biyahero. Dito halos sila nag-aalmusal, kumakain ng tanghalian, nagkakape. Masarap yung kape nila dyan, guys. Natikman namin dati. Ito merong Eden Park Hotel. Ito bago to eh. Pubs, Cosalandia. Parang ngayon ko lang yan nakita. Nung nakaraan, parang wala pa yan. Ay, ito yata yung karugtong yan eh. Entrance to... Not sure lang kung kailan yan nagbukas. Or hindi ko lang napansin noong nadaan kami dito ng April. Okay, ito pa rin yung part pa rin to ng Aningalan. Halos paahon pa rin siya. Ito. Yun, tingnan mo yung mga bundok doon, oh. Nagpa-fog yun. Ayan yung fog, ang kapal. Try lang natin pag hindi umulan. Tourist rest area pala dito bago, hindi pa operational, pero siguro sa mga susunod na buwan gagana na yan. So regarding naman sa sinabi ko tungkol doon sa drone, try lang natin pag hindi umulan, magpapalipad tayo. Yung isa pang magandang spot dito, yung Sea Cafe. Meron din ditong Aningalan Mountain Resort. Balikan natin yan maya-maya. Kasi baka kapusin tayo ng oras eh. Meron na akong ipapakitang isang development dito sa Aningalan. Guys, tignan nyo oh. Ito yung daan papunta ng Tubungan. Kaso part pa rin to ng Aningalan Antique. Kung makikita niya dyan, nasa dulo ng, sa dakong paroon, tignan nyo yung fog, guys. Yan. Halos zero visibility na sa kapal ng fog. May mga nagkakamping. Ayan. May mga nadaanan kami nagkakamping sa gilid ng kalsada. Yung tipong magpapark lang sila ng kanilang sasakyan, tapos may baon silang maliit na mesa at saka upuan. Mayroon silang dalang konting pagkain, beer. Ayan, sus, ang lamig, guys. Hindi ko ma-explain. Paano ba? Ayan. Nakikita nyo ba yung nakikita ko, guys? Yung fog, ang kapal at saka ang lamig. Wow, parang bumalik yung gunita ko sa pagpunta namin dati sa Baguio nung nakaraang taon. Ayan, ang ganda, ang lamig. Sana merong ganito rin sa amin sa Aklan. Ayan, ang ginaw ng breeze. Wow. Ayan. Ang ginaw. Hindi ko lang ma-check yung temperature kasi walang signal dito, guys. Hindi gumagana yung data namin dito. Kasi parang hindi pa masyado kasing develop tong lugar na to eh. Okay, time check guys. It's 4:15 in the afternoon. At balak pa sana namin magpalipad ng drone kaso parang hindi na talaga siya feasible kasi nung nagpalipad kami kanina ng drone sa may boundary ng
Iloilo at saka Antique is gumagalaw na yung drone namin sa lakas ng hangin. At kung makikita nyo guys dito, oh, tingnan nyo. Ayan yung fog, ang kapal. At ang lamig dito. Parang nasa Baguio kami. Yan oh. Ayan, parang madaling araw sa Baguio or gabi. Zero visibility yung daan. Ayan. Grabe. Gandang lugar na to. Maganda pa sanang kumuha ng mga footage dun sa may bandang Banglidos or Sea Cafe. Kaso sa ganitong panahon parang hindi na talaga siya pwede. Sa kapal ng ambon, ng fog. Makikita nyo guys, may mga nagpipicture din doon. Kikita nyo ba? Parang hindi. Kasi ang kapal ng fog. Lapit natin doon konti. Yun. Ayaw talagang magpakita ang kapal ng fog Ayun sila sa may poste. Nagpipicture din. Ayan. Sige. Check natin sa bandang Banglidos kung may makita pa tayo doon or doon sa may Montevalle or Strawberry Farm. Kasi para alanganin na tayo sa oras Pero sige guys, bilisin natin. Try lang natin. Baka makaabot pa tayo. Okay, tignan natin yung nasa baba. Yung Sea Cafe and Aningalan Mountain Resort. May malaking side mirror Ayan. Medyo matarik siya. Pababa tayo. Ano ba yan? Nabubulol na ako sa sobrang ginawa. Ayan. Ito yung Aningalan Mountain Resort. Tignan nyo yung design ng kanilang rooms. Ayan. Parang igloo na kulay blue. Medyo salamin yan. May mga solar panel dito. Solar powered kasi yung ibang mga gamit nila dyan sa hotel. Kasi may problema yung hindi pa yata stable yung supply dito ng kuryente. So dito, teka, check lang natin. Okay, it's 4:37 guys. So eto, umikot na kami rito para pakita sa inyo itong sa Aningalan Mountain Resort tsaka yung Sea Cafe nasa kabila. Kaso, nakapagkape na rin kami dati dyan guys, tsaka kumain. Masarap yung pagkain nila dyan. Yung problema lang natin ngayon is yung kulang na tayo sa oras. Yan, tingnan mo yung daan. Matarik na matarik. Puro paahon to. Ayan. Hindi na tayo makaikot doon sa Sea Cafe. Maganda yung view doon. Kaso yung problema natin, oras talaga yung kalaban natin dyan. So try natin pumunta sa Montevalle. Anong tawag ng isa? Montevalle Resort ba yun? Or, Montevalle Resort. Tsaka yung Strawberry Garden ng Aningalan. Check natin kung bukas pa. Maambon na Saka kapal na ng clouds dun sa kabila. Ayan. Maambon. Yun, ang kapal na ng... Ayan, kasing kapal ng mukha ko. Banglidos saka Eden Park ulit. Babalik na kami sa baba. Kasi umaambon na. Wala namang cover tong sasakyan namin. Kaya siguro mapaaga yung pag-uwi namin. Pero try lang natin na makadaan doon sa Montevalle at saka Strawberry Garden. Okay. Saan na ba yung crossing na yung pababa ng Montevalle? Nakalimutan ko. Ito.
Ano yun? Ito yun, di ba? Nako, saglit lang. May sasakyan pa. Ayun. Teka lang guys. Palagpasin lang natin yung isang sasakyan. Nag-record. Ito naman yung papasok dito sa Montevalle. Ayan, yung putik oh. Ayan. Ganito yung problema dito pag tag-ulan. Hindi maganda yung daanan kasi hindi pa siya sementado. Pero yung purpose lang naman namin ng pagpunta rito para ipakita kung saan yung sinasabing strawberry garden. Kala nyo yung Baguio lang yung may strawberry garden. Meron din dito. Kaso, again, problema natin yung oras. Sarado na siguro to malamang. Kasi nasa 4:41 na ng hapon. Nag-uuwian na nga yung mga tao. Ayan, dito yung parking area nila eh. Teka, may two-way traffic pala to. Ay, ayun. Teka, tignan natin dun sa kabila. Doon na tayo. Kasi hindi naman tayo papasok sa ano eh. Kasi, ay nako, kapal na ng ulap oh. Wala na, hindi na halos makita yung magagandang rock formations doon sa ano, baba. Rock and roll talaga yung daan. Nako! Maputi. Ay, hanggang dito na lang. Well, anyway guys, siguro babalik na lang kami rito sa summer. 'Di ba? Para maipakita ko sa inyo yung buong ganda ng lugar na 'to. So ngayon, bababa na siguro kami sa San Jose kasi it's around 4:50 na ng hapon, no? Magfa 5 na. Guys, time check. It's 4:52 at saka pababa na kami ngayon ng San Jose. So, tignan nyo guys, yung odometer ko, yung speedometer. Hindi ako naggagas, hindi ako pumipihit ng silinyador. Oh. Tingnan nyo, 30, 31, yan. Tipid na sa gas kasi puro pababa na to. Hindi gaya kanina na puro paahon. Kaso medyo madilim na oh. Kaya piga-pigahin muna natin konti. Baka abutan tayo ng gabi rito eh. Uy, maaraw dito. Ba't dun sa taas, madilim? Parang alas 6 na ng gabi. Parang pwede pang magpalipad dito ng drone. Teka, hanap tayo ng spot. Ayun. Ayan, maliwanag dito guys. Oh, nakikita nyo ba? Oh. Ayan, ang ganda. Andito pa rin tayo sa part ng Aningalan. So, medyo bumaba na tayo ng konti. At na-surprise kami kasi dito maliwanag. Hindi gaya dun sa taas. Napaka-kulimlim doon tsaka napaka-gloomy. Wala ka na halos makita kasi umaambo na doon eh. Pero meron lang talaga akong napansin. Since na medyo mababa na to guys, tiningnan ko dito yung altimeter ko or yung app na nagsusukat ng altitude. Tignan nyo guys, kahit bumaba na kami rito, nasa 700, tignan mo oh. Tingnan nyo guys oh, nasa 767 meters pa rin siya. So, may nabasa ako na yung altitude ng highest peak ng Aningalan is umaabot hanggang 945 meters guys, yung taas. Which where you compare it with Tagaytay City, ang pagkakaalam ko is around 600 to 700 lang yung taas nun. So, if you compare the temperature
o yung ginaw doon sa mataas na bahagi ng pinuntahan namin is halos Baguio feels na talaga guys. Nakita nyo naman kanina yung kapal ng clouds, yung fog na halos zero visibility na kasi hindi mo na halos makita yung mga dumadaang motor pag walang ilaw. Kaya doble ingat tayo pag dumadaan doon sa kahabaang yon. So may mesmerize pa rin kami rito sa ganda ng lugar na to. Tignan nyo oh. Ayan, medyo against the light. Sa part na ito is nakikita pa nga rin namin yung may vapor doon oh. Nakita mo ba? Ayun oh. Sa tubig. Sa layong to. Siguro malaking vapor yun. Ayan. Ayun. Halos humahalik na yung clouds doon sa mga bundok sa taas ng lugar na to. Napaka-cinematic ng lugar na to. Ayan. Try ko lang kung kayang paliparan pa natin to ng drone. Okay guys, ganito yung setup ng nakuha naming room. Maliit lang siya. Ayan. Merong aircon, merong TV, at ito yung CR. Simple lang to guys, basic lang. May salamin, ayan, merong shower, meron ding balde, pag gusto mong magtabo, may flush, may bidet guys. For 850 yung bayad namin dito. So, standard check-in time is 2 o'clock. At saka lalabasin kami bukas ng 12 noon. Pero siguro, aalis kami ng maaga kasi proceed na kami ng Iloilo after nito. Para uli, mag-vlog. Pag may madaanan kaming magandang lugar, ay hindi ko pa alam. Tingnan natin kung anong magawa ng veterinary natin. So, meron pa rin ditong amenity kit. So, anong laman ito? Buksan ko lang May lamang shampoo, merong toothpaste, sabon, at saka isang cute na toothpaste. And dalawang unan, may towel, saka kumot. So, pasadong-pasado to sa amin. Murang-mura, 850. Hindi lang siya kagaya ng mga gusto nyong 5-star hotel Kung hindi naman kayo maselan, why not, di ba? So nga pa, 850 to guys. Asya, papahinga lang kami saglit kasi medyo napagod dun sa biyahe from Aningalan, then magpo-proceed kami ng dinner. Hindi ko pa alam kung saan kami abuti ng mga paan namin mamaya-maya. Okay guys, good evening. Andito kami ngayon sa Campo Resto Bar. Time check. It's 8:01 in the evening. Tara, tignan natin kung anong meron dito. So, eto. Dun sa kabila, may nakasulat na Antiqueño Tacan Grill and Resto Bar. Habang ito naman ay Campo Resto Bar, biggest, loudest, happiest bar. Pasok tayo.
Of course, kasi as a gusto po mag-ipag-jump sa amin tonight. Yan, tayo na naman tayo sa all jumpers, di ba? Yes. Be ready na po sa mga gusto po mag-ipag-jump. Siguro naman meron dyan. Meron talaga dyan. Di mo mawala yan. Yes, and baka meron silang mga favorite songs. Baka meron po kayo mga napapasalamat guys. na lang kami dito guys sa mga Ito na nga, dumating na yung order namin na Pasensya na natuloy pork barbecue. Isa na namang ulit na And enjoy listening guys and once again, happy pecho. Saturday night. chicken paa. At syempre, only rice na naman tayo uli. Guys, good evening. Here we are back again at our accommodation for tonight. So this is Rose Travelers Inn. And time check, it's already 11 o'clock in the evening. So galing kami kaninang Campo Resto Bar, doon kami naghapunan. So hindi kami masyadong nakapag-vlog doon guys kasi maingay yung may tumutugtog kasing banda. Kaya dito ko na lang ikikwento sa inyo kung magkano yung nagastos natin from Kalibo going here at Antique tsaka umakyat tayo ng Aningalan. So sa gas, guys, bago kami umalis kanina is nagpagas kami ng 300 pesos. So around 190 kilometers umabot kami dito sa Antique. Then nagkarga ulit kami ng another 350 pesos. Which yung 350 pesos na yan guys is good na yan for your trip going back to Kalibo. Sa pagkain, kanina, dumaan kaming ibahay, nagkape lang kami, which is 37. Ako lang naman yung nagkape. Yung kasi tubig lang yung kinuha niya, which is, kumuha kami ng dalawa, 25 pesos each, 50 pesos sa isang kape, 37. Sa pananghalian o yung sa lunch namin, kumain kami dun sa Gaisano, yung nakuha naming Chinese pares, which is 168. May kasama na rin yung drinks, saka naka-only rice, 168 pesos. Yung isa namang pecho pack, na may kasama na rin yung only rice, saka drinks na rin, that is 158. So sa lunch, 326 pesos lang yung naubos namin. Sa dinner naman is 395, which includes yung isang pecho pack na 150 pesos, only rice na rin yun. Isang chicken paa, 145 peso, only rice na rin yun guys. Saka nag-additional lang kami ng pork barbecue. So guys, sinasabi ko sa inyo, yung pork barbecue dun sa Campo Resto Bar, napakasarap. Isa sa pinakamasarap na barbecue na natikman ko dito sa buong Panay Island. Promise guys, tikman nyo yung barbecue dun. Sa hotel naman, or dito sa accommodation na nakuha namin, nabook namin to ng 850 pesos, which nag-check-in kami ng alas 2 kaninang hapon, and we will be out at 12 noon tomorrow, which is the standard time for most hotels. So guys, yung total na nagastos namin itong araw sa gala namin sa Aningalan at dito na rin sa San Jose Antique is 2,380 pesos. Mura na, di ba? So bukas, araw ng linggo, is uwian na ng Aklan. Pero, guys, take note, hindi kami dadaan kung saan kami dumaan kanina papunta rito. Abangan nyo na lang yung mga susunod naming uploads after ng episode nito. At ipapakita namin yung mga scenery na aming madadaanan at ibabahagi namin dito sa aming YouTube channel. We will see you again in our next gala. So, see you guys. Bye.